Last but not the least na example natin ay trigonometric functions. So, this time naman class, kapag trigonometric function ang given at hinahanapan natin ng limit, unang gagawin natin is that see to it na yung calculator po natin ay naka-radian mode. Okay? Anong gagawin para mag-radian mode yung ating calculator? Simple pindutin lang. Saan na yung calculator kanina? Ayan. Simple pindutin mo lang yung mode dito, no? Mode para magpakita, may mga magpapakita diyan na degree, radian, mga ganon, 'di ba? And then pag nakita mo yung radian, kung ano yung number nun, pindutin mo lang. Let's say number 4 yung nakalagay sa radian, pindutin mo lang yung 4 then equal sign. Then pag nakita mong R na yung nandun sa taas ng calculator mo, naka-radian mode na yan. Okay? So, yun yung unang gagawin mo kapag trigonometric function, yung ating kukuhanan ng limit. Kasi iba yung kapag nag-solve ka ng trigonometric function at hindi naka-radian mode yung calculator, iba yung sagot. No, hindi magkapareho ang sagot. Okay? So, see to it na naka-radian mode yung mga calculator kapag trigonometric function ang isosolve natin or i-evaluate natin. Okay? So, after mong ma-check na naka-radian mode na yung iyong calculator, ang susunod na nating gagawin ay syempre gagawa na tayo ng table value ng dalawang table na table of values natin na mag-approach sa 0 kasi 0 yung ating ina-approach coming from the left side and the right side ng ating number line. So, create ulit tayo. X and Y. So, let's say we have negative 0.5. Meron tayong negative 0.2. And then, negative 0.01. So, tatlo lang din ulit ngayon para hindi na tayo mahirapan. Ayan. So, ito yung values natin coming from the left side nung ina-approach natin na number. Then, sunod naman, sa right side naman tayo. Let's say, sa right side, meron tayong 0.01, 0.2, 0.5. Ayan. Ito naman yung values natin na, ayan. Pag ganun yung pag ano ko pag ganun. Baliktad pala yung paglalagay ko dapat. But anyway, papuntang, kumbaga, pag ganun yung isa, pag ganito naman yung isa. Okay? So, ayan. So, gagawin natin, naka-radian mode na yung mga calculator natin. So, all we need to do is to solve na yung ating trigonometric function. So, meron tayo sine. Dito tayo maglalapat ng values ng ating x. Sorry, this should be t kasi t yung ating ginamit. T yung ginamit natin doon. So, lagay natin to t. Para hindi tayo maguluhan. Yan. T, T. Okay. So, yan. Again, mag-substitute tayo. Negative 0.5. Compute lang sa calculator. Negative 0.5. Ang magiging sagot natin dyan ay 0.96. And kapag 2 naman, yung values natin dito, negative pa rin. Negative 0.2, negative 0.2, sine. Ang magiging sagot natin dyan ay 0.99. Then, kapag negative 0.99,
0.01, 0.01. Ang magiging sagot naman natin dyan ay 0.9999. Okay. Dito naman tayo sa baba. So, kapag positive naman yung ilalagay natin dito, let's say, ito unahin natin na, palitan ulit natin siya, 0.01, 0.01. Ang magiging sagot naman natin dyan ay 0.99998. Kapag 0.2 naman yung ating t-value, ang magiging sagot naman natin dyan ay 0.993. And kapag 0.5 naman yung value dito, okay, dire-diretso lang, gamit lang kayo ng calculator ha. Sin 0.5 divided by 0.5, ang magiging sagot ay 0.958. Ayan. So, yan yung ngayon yung ating mga values kapag na-compute na natin at na-completo na natin yung ating table of values. So, as we can see, saan ba papunta? Saan papunta to? Saan mag-a-approach yung ating t-value habang papalapit siya sa 0, papalapit ito sa 0, papalapit din ito sa 0, yung y value natin ay mag-a-approach sa, saan mag-a-approach ito? Papunta sa, ito ay papunta saan? Sila po ay papunta kay 1. Okay? Therefore, pag pareho sila na nag-a-approach kay 1, isusulat na ulit natin yung ating one-sided limits. So, yung limit natin from the left side will be sin t over t as t approaches 0, tapos may negative sign ulit dyan is 1. Then, yung one-sided limit naman natin sa kabila will be sin t over t as x approach, that should be t. Approaches 0, tapos may positive ulit doon, that is 1. Okay. Since both one-sided limits from the left side and right is equivalent to 1, pareho sila, therefore, yung ating limit ng trigonometric function as t gets closer to 0 is 1. So, isusulat natin yung limit as limit of sin t divided by t, as t approaches 0 is equal to 1. So, yan lang po yung ating magiging sagot pag trigonometric functions. Okay? Basta tatandaan lang na dapat naka-radian mode yung ating calculator kapag trigonometric yung isosolve natin na function. Okay? So, pag nirapat naman natin yan sa ating Cartesian plane, ganito yung kanyang magiging itsura. So, habang papalapit yung ating values kay 0, di ba? Nag-approach sila sa 0. Si 1 yung kanilang ina-approach doon sa gitna. Okay po? And for your activity class, please solve this activity and submit it on Monday. Thank you. Paki-screenshot na lang.